2 milyong tao ang nagbasa ng parehong libro at nagpasya na kamuhian ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Anatoly Bukriv, ang pinaka-elite na high-altitude climber na buhay. Sabi ng libro, duwag siya dahil iniwan niya ang mga kliyente sa pinakamapanganib na gabi sa Everest. Ang librong iyon ay nakabenta ng 2 milyong kopya, nanalo ng parangal at isinulat ng lalaking nandoon mismo. Meron lang isang problema. Maligayang pagdating sa extreme. Bandang 1:07 ng hapon noong Mayo 10, 1976 ang 38 taong gulang na Kazakh climber na si Anatoly Bukriv ay umakyat sa pinakamataas na punto sa mundo. Itinusok niya ang ice axe sa nyebe at saglit na tumayo roon, natitigilan sa takot sa kanyang nakita. Hindi yon dahil nasa tuktok siya ng Everest sa makitid na gulod ng yelo at bato kung saan tanaw niya ang malalaking bundok na lumilitaw sa mga ulap na parang palito ng ngipin. Malayo sa ibaba, nakahanay sa gulod na papunta sa summit, nakita niya ang 12 ng umaakyat na patuloy pa ring umaakyat. 12 ng tao pero lampas 1:00 na ng hapon. Si Anatoly ay hindi rin ordinaryong umaakyat pero alam niyang bawal labagin ang patakaran sa Everest na dapat nasa tuktok ka na bago mag 2:00 ng hapon. Dapat ka nang bumaba. At hindi ito dahil may Ticketmaster sa taas na nagsasara ng tindahan pagkatapos ng 2:00. Sentido komun lang ito, lumulubog ang araw sa Himalayas mga 6:00 ng gabi. At mabilis na dumidilim kapag nangyari yon. Kapag naabot mo ang tuktok ng lampas sa oras na yon, malamang hindi ka ligtas makakabalik sa kampo bago magdilim. At gaya ng may isip mo, ang maipit sa dilim sa pinakamataas na bundok sa mundo ay hindi talaga isang bagay na gugustuhin ng kahit sino. Pero ang mga binabantayan ni Anatoly sa ibaba ay wala pang malapit sa tuktok kahit lampas 1:00 ng hapon. Sa bilis nila, masuwerte na kung makarating sila dito ng 4:00 ng hapon. Kaya bakit patuloy pa rin silang umaakyat? Ano ba talaga ang iniisip nila? Hindi naman siya bayad para mag-alala doon. Inupahan ni Scott Fisher na Mountain Madness si Anatoly bilang climbing guide, isa sa mga nag-oorganisa ng ekspedisyong ito. Tungkulin niya ang tulungan ang mga umaakyat ng ekspedisyon na ligtas makarating sa tuktok. At sa susunod na 90 minuto, yun mismo ang ginawa niya. Bumababa siya, makikita ang 1 o 2 umaakyat na hirap umakyat, ikakabit niya ang sarili niya sa lubid sa tabi nila at halos hihilahin na lang sila paakyat hanggang sa tuktok mismo. Tinulungan niya rin silang magpa-picture sa itaas dahil sino bang ayaw magpalitrato sa tuktok ng mundo? Karaniwan ng gawain ni Anatoly bilang guide ang lahat ng ito, pero bandang 2:30 ng hapon. Mayo 10, 1976, nagpasya siyang gawin ang ituturing na isa sa pinakawalang ingat na bagay na maaring gawin ng isang climbing guide sa kasaysayan ng Everest. Mula sa summit, bumalik siya at nagsimulang bumaba. Walang saysay ito talaga. Ang mga pangunahing western na komersyal na ekspedisyon sa Everest ay may pilosopya na ang mga gabay ay laging kasama ang kanilang kliyente sa pag-akyat at pagbaba. Ibig kong sabihin, ang buong dahilan kung bakit nagbabayad ng malaking halaga ang mga tao para makakyat doon ay para may isang may karanasan na tao na laging nasa tabi nila at alam ito ng mga gabay. Pero si Anatoly ay talagang ayaw maghintay. Nang hindi nagpapaalam kaninuman, nagsimula siyang bumaba sa napakanipis na gulod ng yelo at bato na siyang tuktok ng Everest. Sa ilang bahagi ng gulod na ito, halos kasinlapad lang ng sarili mong 2 paa ang daan. Kapag nadulas ka at nahulog sa kaliwa o kanan mo, babagsak ka ng libu-libong talampakan. May manipis na lubid na nakakabit sa yelo at dumadaan sa gitna ng gulod. Ikiniklip ng mga umaakyat ang kanilang harness sa lubid habang umaakyat para maprotektahan ang sarili nila mula sa pagbagsak. At kadalasan, ang isang lubid na ito ay parang one-way na kalsada dahil lahat ay umaakyat ng mabagal at mahirap tapos makalipas ang ilang oras, pababa naman ang lahat. Pero si Anatoly noong araw na yon ay kumikilos laban sa agos, parang pasaway na driver na rumaragasa sa maling direksyon sa gitna ng traffic ng mga naghihingalong tao. Tuwing may kasalubong na kliyente si Anatoly habang bumababa siya, kailangan niyang alisin sa safety rope ang sarili, umiwas, at muling ikabit ito. Paulit-ulit at nakakapagod ito. Lakas na sana ni Anatoly ay mas mabuting nagamit para matulungan ang team niyang makarating sa tuktok.
Ngayon, hindi ko alam sa inyo, pero sigurado magagalit ako kung ako yung umaakyat na nadaanan niya. Halos hindi na ako makahinga rito, pasan-pasan ang mabigat at awkward na metal na oxygen cylinder sa likod ko habang nilalabanan ko bawat pulgada ng yelo. Tapos pagtingala ko, makikita ko pa itong lalaki na dapat nagbibigay lakas sa akin pero parang dumudulas lang pababa ng bundok na parang si Fred Astaire sa hagdan. Pare, mararamdaman kong pinabayaan na ako mamatay ng taong binayaran ko ng napakalaki para protektahan ako. Mukhang hindi iniintindi ni Anatoly kung ano ang magiging tingin ng iba, kaya sobrang bilis niyang gumalaw ng mag-isa at walang tinutulungan. Pagdating ng alas 5 ng hapon noong Mayo, 10 ligtas na siyang nakabalik sa Camp 4. Sa totoo lang, ang Camp 4 sa Everest ay hindi talaga tulad ng karaniwang kampo na iniisip natin. Ito ay simpleng patag at tigang na lugar sa pagitan ng dalawang tuktok ng bundok. Pero may mga tolda ito. Sa taas na 26,000 talampakan, sapat na yon. Pagdating ni Anatoly sa Camp 4, binuksan niya ang zipper ng kanyang tolda, gumapang papasok para makalayo sa matinding hangin at agad na nag-relax. Pinaandar niya ang maliit niyang kalan at nagsimulang tunawin ang mga tipak ng nyebe para makagawa ng mainit na tsaa. Para sa sinumang nanonood, parang iniisip niyang tapos na ang trabaho niya. Kailangan na lang niyang umupo, magpainit at hintayin ang natitirang miyembro ng ekspedisyon na makahanap ng paraan pababa ng bundok at makarating sa kampo. Habang nakaupo si Anatoly sa tahimik na tent at nakikinig sa ugong ng kalan, nagsimulang magbago ang kalangitan sa labas. Pagkalipas ng alas 5:30, habang sumisilip siya sa labas, malakas na hangin ang bumugbog sa nylon na pader ng tent. Pabilis ng pabilis ang bagsak ng mga bugso ng nyebe at ang langit ay mabilis nagiging kulay abong parang may pasa. Tiyak na tuluyang nawala ang dugo sa kanyang muka. Alam niya na eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pinakamasamang maaring mangyari sa mga umaakyat na iniwan niya roon sa taas ay nangyayari na sa mga sandaling ito. Madaling isipin kapag binalikan ang sandaling, yun na parang pinarusahan siya ng bundok dahil maaga siyang bumaba. Pero ang totoo, ang bagyong ito ay naging mitsa lang ng mas madilim na kontrobersiya, isang bagay na tuluyang mag-iiwan ng permanenteng mansa sa buong panahong ito ng pag-akyat. Para maintindihan kung ano ang humantong sa lahat ng ito, kailangan nating balikan ang nakaraang ilang buwan. Pagsapit ng tagsibol ng 1,976 nagbago na ang pag-akyat sa Everest. Naging lubos na komersyal ang operasyon. Kahit sino na may $65,000 ay pwedeng makabili ng daan paakyat ng bundok. Ibig sabihin, hindi lahat ng kliyente noon ay bihasang umaakyat ng bundok. Sila ay mayayamang profesional, sosyalita, doktor at mamamahayag na umaasa sa premium na personal na alaga. Inasahan nilang maayos ang lahat. Pero ang 1,976 ay isang panahon kung saan lahat ay nagkagulo. Sunod-sunod na bagyo ang tumama sa tuktok ng bundok ng ilang linggo. Kaya nang magkaroon ng bihira at maikling panahon ng maaliwalas na lagay ng panahon noong Mayo 10, halos lahat ng guiding company ay pinilit marating ang summit sa mismong araw na iyon. Nagkaroon ng napakalaking mabagal na traffic sa pinakamapanganib na bahagi ng bundok. Pagdating ng mga pagod na umaakyat na ito sa tuktok, lampas na sila sa mahigpit na alas 2 ng hapon. Oras ng pagbalik at delikadong paubos na ang kanilang oxygen. Pero sa isip nila, ligtas na sila. Hindi pa tatama ang malaking bagyo hanggang bukas. Pero si Everest, hindi niya nakuha ang abisong yon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, naging sobrang itim ng langit. Biglang tinamaan ng blizzard ang 12-12 ng climber na walang proteksyon habang bumababa. Ang malalakas na hangin na parang bagyo ay tumama sa gulod sa bilis na higit 70 milya bawat oras na nagdulot ng wind chill na umabot sa 100 degree na mas mababa sa zero. Hindi ang lamig, kundi ang nyebe ang tunay na panganib. Ang mga solidong kristal ng yelo ay hinahampas ng pahalang sa sobrang bilis. Parang inilalabas mo, ulo mo sa bintana ng sasakyan sa highway, tapos tinatamaan ng buhangin ang mga mata mo. Kailangang ilayo ng mga umaakyat ang muka sa hangin para makahinga. Pag ginawa mo yon sa gitna ng ganap na pagkawala ng tanaw dahil sa nyebe, siguradong mawawala ka sa direksyon. Kaliwa, kanan, pasulong, paatras. Nagiging parang puting pader na lang ang lahat. Bago pa makapaghanda ang mga umaakyat, tinamaan na ng blizzard ang 12-12 ng umaakyat na walang proteksyon na pababa pa lang mula sa matataas na dalisdis ng bundok. 70 milya bawat oras.
Kasing bilis iyon ng kotse sa highway na bumabangga sa pagod nilang katawan. Bumaba ang lamig ng hangin sa halos 100 degree sa ibaba ng zero, sapat para magka-frostbite ang balat na walang takeb sa loob ng 1 minuto. Ang tunay na problema ay hindi ang lamig, kundi ang nyebeng tinatangay ng malakas na bagyo. Matitigas na kristal ng yelo ang binabato ng pahalang sa sobrang bilis direkta sa kanilang mga mukha. Hindi mabuksan ng mga umaakyat ang kanilang mga mata dahil sa bagyo. Hindi talaga nila kaya. Parang inilabas mo ang ulo mo sa bintana ng kotse sa highway at may buhangin na tinapon sa mga mata mo. Kailangan nilang ilayo ang muka sa hangin para makahinga at maprotektahan ang mata. Ang problema lang, wala na silang ideya kung alin ang kaliwa, kanan, harap o likod kasi puro puti na lang ang nakikita nila sa paligid. Ito na ang pinakamasamang kondisyon para sa umakyat. Noong Mayo 10, 1996, isang grupo ng mga gabay at ilang kliyente mula sa ekspedisyon ni Anatoly ang naranasan mismo ang bangungot na yon. Habang dahan-dahan silang bumababa sa gulod, bigla silang sinalanta ng bagyo nang wala silang anumang kahandaan. Nakakabalinto na dahil ilang daang talampakan na lang sila mula sa Camp 4. Pero sa nakakabulag na kaputian ng nyebe, parang nasa ibang bundok na sila. Sa loob ng ilang oras sa nakakabulag na nyebe, ang nagawa lang nila ay maglakad ng walang direksyon sa dilim, umaasang sa kung anong paraan ay matagpuan nila ang mga tolda sa Camp 4 kahit hindi nila makita ang 2 talampakan sa harap ng kanilang mga muka. Pero sa huli, napilitan ang grupo na huminto ng tuluyan. Nang sumilip sila sa humahampas na yelo, napagtanto nilang nasa gilid na sila ng Kangshung Face. Iyon ay libu-libong talampakan ang layo mula kung saan sila nagsimula at nasa mismong gilid na sila ng bundok. Isang maling hakbang pa at mahuhulog na sana sila mula sa bundok. Lubos silang naipit, hindi na sila makausad, wala silang ideya kung alin ang pabalik. At tandaan, malakas pa rin ang ihip ng hangin. Ginawa nila ang kaya lang nilang gawin. Bumagsak sila sa yelo at bumuo ng huddle. Literal silang nagpatong-patong sa isa't isa, desperadong sinusubukang ibahagi ang kakaunting init ng katawan na natitira sa kanila. Sa totoo lang, ito ang pinakamasaklap at pinakanakakatakot na sitwasyon na kayang tiisin ng isang tao. Lalo na matapos gumastos ng 10,000 dolyar para masigurong may eksperto silang gagabay at pipigil sa ganitong pangyayari. Habang lumilipas ang oras sa dilim, nauubos ang oxygen at bumibigay ang katawan sa lamig, napagtanto ng ilan na baka ito na ang katapusan. Hindi na nila matatagpuan ang kanilang daan pabalik. At mula mismo sa bagyong yon, lumakad sa gitna ng umiihip na nyebe na parang si Arnold na lumalabas mula sa pagkawasak sa Terminator 2 si Anatoly. Pisika niyang hinila ang 3 kliyente mula mismo sa gusot na yon, pabalik ng halos 1,000 talampakan hanggang sa Camp 4. At ginawa niya ito ng 3 magkakahiwalay na beses, 3 sa gitna ng isang bagyo, mag-isa lang at walang oxygen, sa totoo lang. Pagsikat ng araw kinabukasan, si Anatoly lang ang nakapagligtas sa buhay ng 3 tao. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakadakilang individual na pagsagip sa kasaysayan ng pag-akyat. Pero 8 tao ang namatay dahil sa isang bagyong yon. Pagbalik ng mga nakaligtas sa sibilisasyon, halos nagyeyelo na sila. Ang ilan nawalan ng daliri, ilong at may isa pang nawalan ng kamay. Nais malaman ng lahat ang isang bagay. Kanino ba kasalanan ito? Inakala ng lalaking ito na alam niya ang sagot. Ang pangalan niya ay John Krakauer at sa totoo lang parang siya ang perpektong tao para sagutin ang tanong na yon. Una, si John ay lubos na iginagalang na mamamahayag ng Outside Magazine. Sinanay ang lalaki kung paano mag-imbestiga at magpaliwanag ng komplikadong sakuna. Pangalawa, si John ay aktual na nasa Everest nung mismong bagyong ito bilang isang nagbayad na kliyente. Kaya naranasan niya mismo ang bangungot. Nakita niyang may mga namatay. Halos mamatay na rin siya. Pag-uwi niya para magsulat, itinuro ni John ang mga desisyon at taong sa tingin niya ay nabigong gampanan ang tungkulin nung araw na yon. At isa sa mga taong sinisi niya ay, hulaan mo, si Anatoly. Sinabi ni John ang iniisip ng lahat ng nakakabasa ng kwentong ito. Oo, iniligtas ni Anatoly ang 3 tao kahit delikado para sa kanya.
hindi may tatanggihan. Bakit nga ba sila agad na trap at nagkumpol sa simula? Hindi ba't eskisa sa dahilan ay iniwan sila ng guide na dapat gumabay pa uwi sa ridge dahil gabi na? Hindi lang doon natapos. Sa akyat na ito, pinili ni Anatoly na walang dalang bottled oxygen. 4 na beses na siyang umakyat doon na walang oxygen. Isang malaking tagumpay ito para sa karaniwang umaakyat, pero si Anatoly ay may mas mabigat na responsibilidad sa ekspedisyong ito bukod sa sarili niyang nagawa. Ang mga tungkulin niya roon ay nangangailangan ng dagdag na lakas at tanging oxygen sa bote lang ang nagbibigay nito sa mga umaakyat sa ganoong kataas. Kapag binabayaran ka ng $25,000 para panatilihing buhay ang iba, piliin mong umakyat ng walang dagdag na oxygen. Kung makakatulong naman ito sa kanya sa pag-iisip at pagtulong sa mas maraming kliyente, para kay John, isa lang itong arogante at duwag na pagkakamali. Nakakagulat kung gaano kabilis kumalat ang argumentong ito. Dahil naging popular at emotional ang artikulo ni John, agad siyang naglabas ng libro sa sumunod na taon na mas pinalawak ang kanyang karanasan. Tinawag itong Into Thin Air at nananatili itong isa sa pinakasikat na adventure books na naisulat kailanman. Milyong kopya ang naibenta. Isinalin ito sa 12-12 ng mga wika. Halos manalo pa ito ng Pulitzer at aaminin ko, alam ko kung bakit. Ang galing talaga ng pagkakasulat. Kahit hindi yon ang intensyon ni John, ipinakita si Anatoly Bukreev sa libro bilang magaling pero makasarili at duwag na guide na binigo ang kanyang mga kliyente at napilitang maging bayani para ayusin ang sariling gulo. Ngunit sa kabila ng pagiging bestseller at mga nominasyon, pati taon ng mga klase at book club na itinuring, parang banal na kasulatan ang bersyon ni Jon Krakauer. Mayroong tala ng oras, isang aktwal, minuto kada minutong record ng mga ginawa ni Anatoly Bukreev noong gabing yon. At kapag inilatag mo ito sa tabi ng paratang, may kakaibang nangyayari. Nawawala ang duwag at ang natitira ay mas mukhang siya lang ang nag-iisang lalaki sa bundok na yon na talagang ginawa ang sinabi niyang gagawin niya. Kaya balikan natin hindi ang libro, kundi ang bundok at ang mga oras bago malaman ng kahit sino na may paparating na bagyo. 2:30 ng hapon. Nakatayo ka sa napakanipis na gulod sa taas na 29,000 talampakan, pinapanood ang napakalaking nakakatakot na traffic ng mga pagod na umaakyat. Kailangan mo lang patuloy na gumalaw para makalika ng init. Kung walang dagdag na oxygen, bilis lang ang depensa mo sa lamig. Galing ka sa mahabang hanay ng mga climber na Sobyet na hindi tumitingin sa mga mountain guide bilang mga tagatulong. Itinuro sa iyo na ang bawat umaakyat ay dapat marunong umasa sa sarili at trabaho ng guide ay magbukas ng daan, mag-ayos ng lubid at magsilbing huling salbabida kapag nagkagulo. Pagsapit ng 1,970, isa bumagsak ng buong sistemang iyon ng pondo mula sa estado at sweldo na nagbibigay daan sa iyong umakyat imbes na magtrabaho kasabay ng pagbagsak ng bansang lumikha nito. Nagpatuloy ka pa ring umakyat dahil sa puntong yun, hindi na ito isang karera. Ito na lang talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo. May mga buwang, wala kang pambili ng pagkain. Nanghiram ka ng gamit kasi hindi mo kayang bumili ng sarili. At kahit ganon, 10 beses kang nakaakyat sa tuktop ng isa sa 14 na pinakamataas na bundok sa mundo nang walang bottled oxygen. Kaya nung pumirma kang maging guide para kay Scott Fisher na yung season, hindi ka nagpanggap na iba kang klaseng climber. Diretsong sinabi mong umaakyat ka lang ng malinis o hindi aakyat. At si Scott, isang tao na alam kung anong klaseng climber ang kinukuha niya, pumayag na kung mahuhuli ang grupo, kung magiging delikado sa taas, bababa ka agad. Kumuha ng oxygen at supply at maging handang umakyat ulit kung may kailangang sagipin. Kaya bandang 2:30 ng hapon, habang ang traffic na yon ay dahan-dahang gumagapang paakyat sa tuktok na alam mong hindi mararating ng ilan sa kanila, ginawa mo na ang desisyon. Lumingon ka at nagsimulang bumaba, mag-isa, mabilis, eksaktong gaya ng sinabi mo kay Scott na gagawin mo. Nasa isang lubos na punong replay ka at wala kang ideya kung gaano kagulo at kontrobersyal ang magiging resulta ng desisyong yon. Alam mo lang ay pagsapit ng 5:30 ng hapon. Nag-iba agad ang kulay ng langit sa labas ng tent mo at naramdaman mong maaari mong ipagpaliban muna ang tsaa. Lumabas ka na bago pa man tuluyang lumakas ang hangin, palabas ng tent, dala-dala na ang oxygen sa balikat mo para sa kung sino man ang unang mangailangan nito. Hindi ka pa nakakalayo ng 30 talampakan bago lamunin ng nakakabulag na whiteout ang lahat ng bagay.
Hindi mo makita kahit ang kamay mo sa harap ng mukha mo, ni ang lubid, ni ang gulod, ni ang abot tanaw na susundan. Ang pagpapatuloy ngayon ay hindi tapang, kundi mabilis na paraan para mapatay ka rin ng bundok na ito. Kaya sumusuong kang pabalik sa malakas na hangin, sinusubukang hubarin ang jacket mo at bumalik sa loob ng tent. Maghihintay ka na ilang oras sa sakit, alam mong may naipit sa taas, pero di mo sila matulungan. Para sa isang lalaking tulad mo, baka yun na ang pinakamahirap na bahagi ng gabi. Lumipas na ang alas 7 at alas 8. Pagkatapos lampas alas 9, may mga aninong lumalabas mula sa bagyo. Halos nagiyelo, hirap ng tumayo pero nagsasalita pa rin. Sinasabi nila sa'yo may takot na nasa labas pa rin ang mga kasama, naipit sa gilid ng bangin at naubusan ng kailangan. Pumunta ka sa tent, naghanap ng iba pang handang sumuong pabalik sa unos na iyon. Wala. Kumuha ka ng dagdag na oxygen at pumunta mag-isa. Ngayon, may konting direksyon ka na at nagtitiwala sa alaala ng dinaanan mong lugar ilang oras nang nakalipas nung may liwanag pa. Nahanap mo sila, nailabas mo ang tatlo sa kanila, isa-isa, sa gitna ng bagyong hindi man lang huminto kahit sandali. Sa pagsapit ng umaga at pag-abot ng kulay abo ng langit, naibigay mo na ang lahat ng kaya mo ng 3 beses. Dapat huminto ka na doon. Maiintindihan ka nila kung titigil ka, pero hindi mo ginagawa. Dahil sa bandang itaas mo pa, doon pa rin sa bundok na yon, naroon si Scott, ang lalaking kumuha sa serbisyo mo. Umabot ang balita sa kampo na hindi siya nakababa mula sa ridge, na nandun pa rin siya malapit sa South Summit at wala pang nakakarating sa kanya. Kaya kinabukasan, gamit ang parehong mga paa mong nagdala ng 3 di mo kilala, pababa ng bundok kagabi, aakyat ka muli. Nakita mo siya halos sa lugar na sinabi ng mga ulat na kinaroroonan niya at agad mong nalaman nang makita mo siya. Wala nang silbi ang mga kamay niya dahil sa frostbite. Matigas at nakapilipit ang mga daliri niya na parang walang hawak. Bahagyang nakaharap sa langit ang muka niya, kalahating bukas ang mga mata at natatabunan ng walang tigil na nyebe. Numuhod ka sa tabi niya kahit na alam mo na ang sagot. Tinawag mo ang pangalan niya kahit na may bahagi sa iyo na alam nang wala kang maririnig na sagot. 15 taong pag-akyat ang nagturo sa iyo kung ano ang itsura ng bangkay sa ganitong dalisdis. Wala na si Scott Fisher, ang taong nagbigay sa iyo ng pagkakataong kumita habang ginagawa mo ang paborito mong bagay. At hindi mo man lang siya maiuwi dahil wala kang lakas para hilahin siya pababa mag-isa. Sa pagtatapos ng araw, nakyat mo ang Everest ng walang oxygen, nasagip ang 3 di mo kilala mula sa bagyo at nakapagpaalam sa nag-hi sa'yo ng di nagsasalita. Sa kabila ng lahat, gigising ka pa ring Lunes ng umaga at mababasa ang isang artikulo ng lalaking natutulog sa tent habang ikaw ay nasa gitna ng bagyo na sinasabing iniwan mo ang mga climber mo na parang tinatawag kang duwag. Kung ako, baka nabaliw na ako. Gusto ko sana isigaw lahat ng oras na ginugol ko sa gitna ng bagyo habang siya'y natutulog para malaman ng mundo kung nasaan siya habang ako'y patuloy lumalaban. Pero hindi ginawa yon ni Anatoly. Hindi siya nagsimula ng sigawan sa media. Tinangka lang niyang itama ang mga bagay. Una, sumulat siya ng liham bilang tugon sa sikat na artikulo ni John para ipaliwanag ang kanyang panig. Ipinakita niya ang takbo ng mga pangyayari at ang taktikal niyang dahilan kung bakit siya bumaba ng maaga nung araw na yon. Halos nakiusap siya sa lahat na tingnan ang totoong detalye kung sino ang nakaligtas at bakit nung gabing iyon. Tinapos niya ang liham sa linyang hindi inaasahan ng karamihan. Iniabot ko ang kamay ko sa kanya at hinihikayat ang pagsisikap na iyon. May ilan na tatawagin iyong marangal pero pinili na siya ng mundo bilang kontrabida. Sandaling lihis. Bawat buwan may kwentong hindi napupunta sa YouTube. Nandyan kung gusto mo. Patreon. Link sa ibaba. Ngayon, saan na nga ba tayo? Si Jon Krakauer ay isang bihasa at makatang manunulat na may malaking puwersa ng publikasyong kanluranin sa likod niya. Si Anatoly ay isang matatag, prangkang kasak na climber na ang unang wika ay hindi naman Ingles. Alam mo, kakaiba kung gaano karami ang pinagkakasunduan ni na Jon at Anatoly sa insidenteng ito kahit hindi nila alam. Pareho silang nagkasundo na dapat naikabit ng mas maaga ang mga lubid. Pareho silang sang-ayon na masyadong maraming walang karanasang climber ang nasa bundok na yon ng sabay-sabay. Pareho silang sumang-ayon na ang komersyal na industriya ng Everest ay sumobra na sa sarili nitong hangganan at nagbebenta ng mahal na pangarap sa mga taong hindi naman dapat umakyat doon.
Pero doon na natapos yon. May mga buhay na nawala. Parehong naniniwala ang dalawang panig na mali ang isa't isa. Siguradong mauwi ito sa isang napaka-personal at sobrang magulong pagtatalo. At yun nga mismo ang nangyari. Makalipas ang ilang buwan noong 1997, nakipagsanib puwersa si Anatoly sa isang manunulat na nagngangalang Weston DeWalt at inilatala nila ang sarili niyang libro, The Climb, partikular para pabulaanan ang mga pahayag ni John punto por punto. Mula noon, nagsimula sina John at Anatoly na magpalitan ng mapapait at sobrang technical na mga liham sa editor ng Outside Magazine. Sobrang tindi ng bangayan na bumalik pa si John at in-update ang postscripts ng mga sumunod na edisyon ng Into Thin Air para kontrahin ang libro ni Anatoly. Sumagot agad ang kampo ni Anatoly. Tinawag si John na isang amateur na kliyente na nag-uunwaring coach sa isang sitwasyon na wala naman siyang sapat na kaalaman o kakayahan para maintindihan. Nahati ang komunidad ng mga umaakyat sa bundok dahil sa hindi pagkakasundo. Milyon-milyong karaniwang mambabasa ang itinuring na Bibli ang libro ni John, pero may mga elite na umaakyat na alam kung bakit ginawa ni Anatoly ang mga desisyong iyon noon. Kailangan nila ng tagapagpasya, isang taong may malalim na kaalaman sa parehong pag-akyat at sa media. Ang taong iyon ay si Galen Rowell. Kung hindi mo alam ang pangalan, alamin mo, si Galen ay isa sa pinakarespetadong umaakyat at litratista noon. 3 dekada niyang idinukumento ang ganitong klaseng desisyon sa ganitong taas at sa ilalim ng matinding pressure. Pag nagsalita si Galen Rowell tungkol sa bundok, nakikinig ang tunay na umaakyat. Noong Mayo ng 1997, mga isang buwan matapos lumabas ang Into Thin Air, umupo si Rowell at sumulat ng isang artikulo para sa Wall Street Journal. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Direkta niyang kinontra ang sinabi ni John gamit ang sandatang halos di mapabulaanan. Ang takbo ng mga pangyayari sa buong aksidente. Habang mag-isa si Anatoly sa labas, natutulog si John sa tent. Hindi yon pambabastos. Muntik ding mamatay si John noon. Walang sinisisi sa pagpapahinga pagkatapos noon. Mahirap pagsamahin ang ideya ng pabaya at walang pakialam na guide sa timeline kung saan siya'y walang malay, habang patuloy pa rin nagtatrabaho sa labas ang taong inaakusahan niya. Si Galen ay lumampas pa ron. Ipinaglaban niya na hindi lang sinuwerte si Anatoly, kundi mas mahusay niyang nabasa ang sitwasyon kaysa sa iba sa bundok, ilang oras bago pa ito naging mahalaga. Napansin niya may 5 panggabay sa itaas na kayang kontrolin ang pagbaba. Siniguro niyang bumaba siyang nakapagpahinga, nakakain at handa, lalo na kung may mangyaring masama. Ang eksaktong sinabi niya ay ang kabayanihan ni Anatoly ay hindi tsamba. Pagkatapos, nagsalita na rin ang mga taong niligtas ni Anatoly mula sa bagyo. Si Sandy Hill Pittman, isa sa 3 kliyente na iniligtas ni Bukriv mula sa bagyong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay, ay nagbigay ng panayam kung saan inilarawan niya ang 2 taong nagligtas ng kanyang buhay noong gabi niyon at isa si Anatoly sa kanila. Para sa kanya, siya ang totoong taong ginagaya ng mga superhero sa pelikula. Dahil naniniwala siyang kung may isa lang siyang ginawang iba noong gabing yon, sigurado siyang hindi na siya buhay ngayon para ikwento pa ito. Si Charlotte Fox, isa ring iniligtas ni Bukriv mula sa whiteout na yon, ay mas pinasimple ang pagkakasabi. Iniligtas ni Anatoly ang buhay ko. Noong Disyembre, 1997 sapat na ang ebidensyang nakita ng mundo ng mga umaakyat ng bundok. Ang American Alpine Club, ang pinakarespetadong institusyon ng pag-akyat ng bundok sa Estados Unidos, ay iginawad kay Anatoly Bukriv ang David A. Souls Memorial Award. Ito ang pinakamataas na parangal ng club para sa kagitingan. Ito ay umiiral partikular para sa mga umaakyat ng bundok na isinugal ang lahat at nagbuwis ng sarili nilang kapakanan upang iligtas ang buhay ng ibang tao sa bundok. Sa 16 na taon mula nang itatag ang parangal, ilang beses pa lang ito naibigay. Ang lalaking tinuring ng mundo bilang pabaya at makasarili ay nakatayo ngayon sa harap ng American Alpine Club. Tinatanggap ang pinakamataas nitong parangal dahil mismo sa mga gawaing kinundena ng libro laban sa kanya. Siya ang nagwagi. Sa mata ng publiko, panalo na siya ng lubos hanggat maaari para sa isang taong nasa kalagayan niya. Pero may isang problema. 3 linggo matapos siyang bigyan ng American Alpine Club ng pinakamataas nitong parangal, agad bumalik si Anatoly sa Annapurna, isang bundok sa Nepal.
Hindi ito pinakamataas sa mundo, pero mas delikado sa sariling paraan. Si Anatoly ay sumusubok ng isang bagay na, sa totoo lang, parang imposibleng mangyari, isang pag-akyat sa timog na bahagi ng bundok sa panahon ng taglamig. Siya, kasama ang Italianong umaakyat na si Simone Moro at isang Kazakh na cameraman na si Dmitry Sobolev ay determinado na akyatin ang bundok na ito. 9 na buwan bago na naginip si Anatoly. Naabutan siya ng avalanche pero hindi niya alam kung saang bundok yon. Nang marinig ito ng mga malalapit sa kanya at sabihan siyang mag-ingat at baguhin ang plano, sagot niya, "Huli na, para sa akin na tahakin ng ibang landas." Parang mapanghamon yon, pero baka dapat sana nakinig siya. Bandang 2:00 ng tanghali. Disyembre 25, 1997, ang tatlong lalaki ay nag-aayos na mga lubid sa isang makitid na daanan ng nyebe. Mga 19,000 talampakan na ang taas nila sa bundok nang biglang bumitaw ang isang napakalaking tipak ng nyebe mula sa kanlurang pader ng Annapurna direkta sa itaas nila. Tinangay sila ng avalanche mula sa bundok. Nagawa ni Simone Moro na mahukay ang sarili niya palabas kahit napunit ang kanyang mga kamay hanggang lited. Nabuhay siya. Sa kasamaang palad, sina Anatoly at Dmitry ay hindi pinalad. Natabunan sila ng avalanche sa ilalim ng libu-libong toneladang nagyelong gumagalaw na debris. Sa gitna ng kaguluhan ng pagguho, nawala sila sa isang iglap. Sa isang iglap, ang bayani ng pinakanakakatakot na gabi sa kasaysayan ng Everest na tinawag ng lahat na duwag ay nawala. Ang trahedya ni Anatoly ay biglaan dahil hindi niya ito inaasahan. Pero paano kapag nakita mo na itong dumarating? Kapag ang tanging patakaran mo ay huwag kailanman subukan ng bundok na ito dahil alam mo ang mga maaaring mangyari pero ginagawa mo pa rin. Panurin ang susunod na video para makita kung ano ang mangyayari.